on the side, tinawagan niya ako, sabi niya, you need to come because I need a lawyer. So pagdating ko dito, I told them I'm the lawyer. Pumasok ako, and then I read the order. And then while I was reading the first order, another order came in. And then, nakita ko doon sa order nila na parang by unanimous vote, parang ganyan. And then sa akin naman, parang, paano kayo nag-meeting? Wala nga kayong trabaho pag Friday. Sobra kahayahay ninyo ng mga tao. Kaming lahat, sa Office of the Vice President, Monday to Friday ang mga trabaho namin. Sa ibang opisina, Monday to Friday. I'm not saying na bawal yan. But, alam mo yun, that is something that civil service should think about. May mga opisina ng gobyerno, 4 na araw lang pumapasok. Yung iba, 5 araw pumapasok. Nandyan sa daan, sa init, sa ulan, nandun sa bundok, naglalakad, tumatawid ng mga sapa, Monday to Friday, mga government employees, and then we have a House of Representatives, Monday to Thursday lang ang trabaho. The civil service should rethink that. Ganyan. So anyway, wala silang trabaho. So hinahanap ko, where is this special, doon sa order, where is this special committee meeting that happened? Because they need the permission of the majority leader and the speaker. Kasi nga walang trabaho eh. So kailangan nila ng permission. Walang nakalagay doon. So how is that a legal order? Tapos nakalagay pa sa second order nila, I violated security regulations when I visited. Before ako pumupunta dito, pinapa-clear ko yung oras ko. 11 to 1, 4 to 5. Anong security violations ang violate ko dito sa loob? They allow other visitors to come in here. Pero ako, sinabihan ako kanina, hindi ka pwede bumisita dyan sa loob. Doon kayo sa visitor center. Ililipat namin. And then I said no. Sabi ko, sinabi ni Secretary Chua, through that lawyer, I think Attorney Agnes, I don't know if I remember the name correctly right now, na yes, she can visit subject to the guidelines of the detention center. And so anong ginawa ko mali? Basta na lang ba ganun? Sasabihin nyo, I violated security regulations? Ano yun? Wala naman akong 2 baril. Nung sinabi sa akin na hindi ako pwede pumasok, nag-antay ako. Alam mo, binibigyan ko pa ng pasensya yan si Taas ba yan? Kanina eh. Ngayon hindi na. Nagsinungaling pa siya. Na I refused daw to leave last night when I did not even know na pinapaalis ako. Ang sinabi lang sa akin, papatayin ang kuryente. Which I said, okay lang. Kasi may flashlight naman ako. Hindi ko naman kailangan ng kuryente. Tapos kanina, sa media, pinapalabas nila na I locked myself doon sa kwarto. Of course, nag-lock ako kasi natutulog na ako. Tapos, what? Bawal ako magstay sa opisina ni Congressman Pulong Duterte. Bakit? Is not that government property? I was allowed by the lawful occupant and possessor of that office to stay there, to assist a detainee who is inconsolable right now. Na hindi mo na alam kung yung sakit niya sa likod is a heart attack o ano, kasi hindi nila pinapapasok yung doktor. Diba? So yes, hinahanap ko kanina. Sabi ko, where is this permission from the speaker? Na meron kayong committee hearing kanina in the dead of the night to give an order na i-commit doon sa correctional facility. And where is the rule that says kapag may violation sa detention facility ay ililipat sa correctional facility? Ano yun? You make rules as you go along? Ano yun? Di ba dapat sa demokrasya, there's a rule of law? And then they make rules as they go along? Kung ano lang, whatever pleases the speaker, get her out of the House of Representatives kasi hindi siya dapat nandiyan. Bakit? Pag may-ari niyo ba itong compound na ito? And then sasabihin pa nila sa akin na there is a threat to my life inside the batasang pambansa? Why is there a threat to my life? This is the most secured facility
Because nandito lahat ng mga spoiled brat sa ating bansa. Tapos, sasabihin pa nila, well, pabigat ka sa amin kasi kailangan namin dagdagan ang security mo. Bakit? Trabaho ba nila magbantay sa akin? Eh di ba trabaho ng DPSPG yon? Na may I just say? Binabawasan nila ng binabawasan araw-araw? Na as if this office is not the second highest office in this country? And only because umalis ako sa administration? Kailan ba nagsimula yung atake nila? Alalahanin nyo. Di ba? After ako nag-resign sa DepEd? Kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year. After that meeting with the Makabayan Black and Martin Romualdez. They started destroying my name, pummeling me in the media with a multi-million PR campaign. Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na kesyo taksil, kesyo korap, abusado. Putang ina ninyo. Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Pakisabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. Eh putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ganyan. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, dalawang businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin, kung magagawa ba yung 20 pesos? Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So, tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, that's so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, this is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Putak na mukha. Wala ka kang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirahin mo yung tangal ng mga kasama ko sa Office of the Vice President. Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, tang ina mo ka,
sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD? Namimigay ng ayuda? Nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin? Sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin ninyo? Alam namin, walang contemptuous doon sa ginawa ni Yusek Lopez. Wala. Lahat ng tanong, sinagot niya, pumunta siya, maayos siya kumausap. And then sasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin. Tapos buhaghag na ninyo dihatanan ang gisubmit namo sa COA? Tama ba yun? I have a video of Chairman Gamaliel Cordova. Sinasabi niya, mali ang ginawa niya. Tama ba yun? Ikaw ba ang auditor? Ikaw ang appeals. Wala pa kaming audit, sasabihin mo na mali kami? Ang ina ninyo. Hindi pa kayo nakakita ng kalaban na tulad ko. Nagpigil ako na nagpigil. Kasi masama sa bayan. Hindi maganda ang political instability. Pinabayaan ko kayo sirain ang pangalan ko kasi I have nothing to lose. Sinira niyo na siya. Wala na siyang ikakasira pa. Tapos ganito ang gagawin niyo. Hindi ko alam paano nakakatulog ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Gabi-gabi, mahimbing ang tulog mo. Ganito ang bayan natin. Bilyon ang nawawala. Tanungin nyo si Congressman Ungab, Chairman ng Ways and Means, Chairman ng Appropriations Committee. Tanungin nyo siya, paano nawawala ang pera? Paano nyo ginagel ang pera ng Department of Education? Martin Romualdez. Inattach nyo ang projects na hindi man lang dumaan sa paaralan, sa SDS, sa region, even sa central office. Basta na lang listahan ng mga congressman. 19 billion. Tapos,
Nung 1 billion na lang ang naiwan sa DepEd, anong ginawa nyo? Kinuha nyo ang 5 billion sa repairs, nilipat nyo para mukhang lumaki ang pera. Martin, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Gium-um ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Walang pera sa kampanya kasi hindi nagbibigay si BBM at si Lisa. Ginigipit nila. Kinukuha nila lahat ang pera. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Nagreklamo ka kay Medi Poblador kasi tumatanggap ng pera. Ano sabi ko sa'yo? Kausapin mo si Medi, kunin mo lahat ng pera. Lahat ng makuha mo na gustong tumulong sa akin, kunin mo. Gastusin mo. Ano sabi ko sa'yo? Pasensya ka na. Wala ka ng pera. Ano sabi mo sa akin? Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Hindi ko naman alam, ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina, pagsira sa kalikasan, legitimate na pagsira sa kalikasan, negosyo mo. Media, negosyo mo. Ano pa bang mga negosyo ni Martin Romualdez? Sulat niyo yan lahat. Akala ko magninegosyo ka lang. Kasi businessman ka naman. Hindi ko naman alam, binubulsa mo. Ibubulsa mo, kakamkamin mo, ang legal na pera at illegal na pera. Tanggap ka sa illegal, tanggap ka sa Pogo. Pinaalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiwan ang Pogo mo. Tanggap ka, Pogo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka dito sa National Treasury. Akin ito, akin ito. Babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente. King ina mo. Walang boboto sa'yo. Please lang. Wala. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. Kasi binibili mo, pinapakidnap mo, hinaharas mo ang mga kalaban mo. Hindi ka dumaan ng contest. Ang alam mo lang, kasi mayaman ka, bibilhin ko lahat ng tao ng pera. Kaya pobre man mong tanan, kwarta na may inyo. There is nothing in you except money. Yan lang. Martin, harapin mo yung katotohanan. Walang puking ina, walang bubuto sa'yo. Senador man, vice president man, walang bubuto sa'yo. Hindi ko nga alam kung mananalo ka pa ngayon sa Tacloban eh. Palamang hindi na. Sinong gusto sa lahat sa buong Pilipinas ang ibalik ka sa Kongreso? E di lahat ng tao pupunta yan doon sa Tacloban, mangangampanya yan sa kalaban mo. Kasi magnanakaw ka. Hindi ka dumadaan sa audit. Milyon-milyon, buwan-buwan. Certification lang ng congressman. 1 million, 2 million, pirma lang. Alam nyo, bakit alam ko? Kasi may MA din ako. May MA ako sa DepEd, may MA ako sa OVP. Pero sa amin, sa akin, nire-require ako ng resibo ng COA. Pero alam ko, certification lang ang kailangan. Pero nagko-comply ako. Bigay nyo lahat ng resibo. Pero ikaw, pirma mo lang, hindi mo nga ata pirma yan, pirma lang ng staff mo yan.
milyon-milyon dyan sa Committee on Accounts. Lumalabas ang pera. Pirma nyo lang. Walang nag-audit sa inyo. Sino ang nag-audit ng confidential funds ng Office of the President? Wala. Yan ang Pilipinas. Yan ang bagong Pilipinas. Kriminal ang speaker. Bakit ko nasabi kriminal siya? Basahin niyo yung kaso niya sa United States of America. Sinungaling, presidente. Double whammy pa. Hindi lang siya sinungaling. Hindi pa siya marunong maging presidente. Nagpresenta ka na magiging presidente ka. Tapos, hindi ka pala marunong. Sarap-sarap ng kain ninyo, buffet, dyan, dito, sa House of Representatives. Alak, lahat. Lahat ng juice, lahat ng mamahaling wine. Pero yung taong bayan na pinamisan ninyo ng 20 pesos na rice, yung taong bayan na hindi ninyo pinupuntahan sa mga komunidad nila, ano sabi nila? Asin lang, okay na mi, anad naman mi, anak. Ganyan ang bayan natin. Okay na lang kami sa asin. Saan ka nakahanap ng bayan na ang tao, because of their hopelessness, because there is no functioning government, umukay na lang sa asin. Buti na nga lang, abogado si Atty. Lopez eh. Kasi alam niya kung ano sasabihin niya doon sa mga pumasok sa kwarto niya. Na-take note, nagnakaw pa ng cellphone. Saan ka nakahanap? Papasok ka, nanakawin mo yung cellphone, dadalhin mo pa yung tao. Diba? Princess, you're raising your hand. Hello? Naririnig po ba ako, Princess Maui? Yes. Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much nga po pala sa dala niyong hopya nung hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi pumalak pa kami because of Congresswoman Cardema. Ayan. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain doon baka mamaya. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban. Okay lang Nag-aalala po kami. ma'am, kasi sila naman ako eh. Sila talaga yung bastos eh. You reap what you sow. Yeah. Mag-iingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balakin in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi kami ng EDSA Friday Group, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Eh ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon or ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito? Lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na. Yes. Huwag ka mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So, alam mo ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa Makabayan Law nung mayor pa ako. Ang laban, wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban ma'am nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung
expression ninyo ng disgust, ng pagkamuhi, ng hopelessness, kasi it reflects kung ano yung nararamdaman ng marami, milyon. Alam ko yan, ma'am, kasi kahit saan ako pumunta, ako ang sinasabihan, binoto namin yan dahil sinabi mo, iboto namin. So, yes, ma'am. Maraming salamat sa ginagawa ninyo. Dahil sa ginagawa ninyo, I'm sure nakikita yan ng taong bayan, ina-appreciate nila yan. Marami sa ating mga kababayan ang gusto sumali sa inyo. Pero sa sobrang hirap ng buhay ngayon, hindi nila maiwanan yung mga trabaho nila at hanap buhay nila para pumunta sa daan. Bakit sila naghihirap? Bakit? Dahil sa gobyerno. Di ba dapat yung gobyerno natin ang nagpapagaan ng buhay ng tao? Bakit ang gobyerno natin ang nagpapahirap lalo sa tao? Kasi gusto ba nila lagi na lang mahirap ang mga tao para madali mapasunod? May mga lugar kami sa Mindanao na ganyan ang mga politiko. Gusto nila mahirap lahat. Kaya bahugan lang nila ang kwarta. Governor na sila, mayor na sila, congressman na sila. Hanapin niyo, ma'am, yung mga lugar na sobrang hirap sa Mindanao. Tingnan niyo anong gawain ng politiko. Pinapakain lang ng pera ang tao. Binabastos yung kanilang pagkatao. Dahil wala silang pakialam. Yan din yung mga tao na gusto sumama sa inyo, na nakikiisa sa inyo, pero hindi nila maiwanan yung hanap buhay dahil sa pamilya. Madami yan. Madam Vice, Dempsey, do you have question, Dempsey? pwede bang ako muna sa Montreal? Oh, sige, sir. Madam Vice, I am the GUE sa Canadian Pinoy Radio Montreal, diri sa Montreal. Ma'am, tama gina imong sulti, ma'am. Kay ako, ma'am, gapokus ko sa Kamiging. Grabe gid kayo ang pangdaog-daog nila sa mga tao sa Kamiging. Insakto gid ka, ma'am. Gipangbahugan na nila ang mga tao. Kay balo man gid kaon sa istorya sa Kamiging. Adlaw-adlaw na ako gibati ko si Romaldo pero gahi pagid kayo. So, manginaot po ko, ma'am, nga apilon mimo sila kay kana imong giistorya tinuod gigna tanan. Nagibahugan ra ni Romaldo ang mga Kamiging nun kay para sunod-sunod ra niya. Daghang salamat. Yes, sir. Salamat, sir. At binigyan niyo ng example ang ang taong bayan kung ano yung sinasabi ko. Because it's happening all over the country. Gusto nila, sila lang ang mayaman. Alam niyo ba, sa bentahan ng mga relo ngayon, sino bumibili ng mga relo? 3, 4 at one time? Mga politiko. Mga galamay ng politiko, karamihan mga congressman. Tanong nyo, sa mga dealer ng relo, ng mamahaling relo dito sa Pilipinas. Tanong nyo sa mga dealer ng mamahaling kotse sa Pilipinas. Ang mga congressman. Yes, Ralph, you're raising your hand. Hello po, VP. Good evening po. I would like to take this opportunity po to ask po kasi recently po may parang statement si former President Rodrigo Duterte advising you po na kung pwede po is mag-retire ka na po sa politics. Wag ka na po daw umambisyon ng higher position sa maybe 6 years from now, yung presidential elections. Can I get your reaction po regarding this matter? Yes, oo, darating tayo dyan. Sigurado ako na hindi ako sasali sa politika. Thank you po. Hindi natin alam kung kailan kasi hindi natin alam ang mga plano ng Diyos. I mean, man can only plan, but God's purpose that will prevail. Yes, Dada. Yes, VP. By the way, nandiyan na po yata yung napakaraming mga pulis para ilipat po yata si attorney sa correctional. Mukhang palaban kayo. Mukhang kung halimbawa persahan kukunin si attorney, sasama po ba kayo sa mga putang ina niyan? Yes, yan yung commitment ko. Lopez. Yan yung commitment ko sa lahat ng OVP person. Maguguluhan na ako. Na sasamahan ko sila. Kung ano yung gusto nila, yun yung gagawin namin. So, sasamahan ko sila. Yes sir, nandyan sila sa labas. Pero talaga, totoo.
Bakit kayo maglilipat ng tao sa loob ng correctional? Convict ba ito? Accused ba ito siya of a case? Of any case? Ano ba yung correctional facility? Di ba dapat sa mga akusado yon? At sa mga convicted? Di ba dapat kay Franz Castro yon? No. That is something to think about, no? Sa mga mambabatas. Yung pwede ka maging congresswoman, pwede ka maglakad dyan, pending your appeal. Which by the way, pag in-overturn yan, regalo yan ni Martin Romualdez kay Franz Castro. Yes, Ma'am Maharlika. You're raising your hand. Nakamute ka. Nakamute ka, Maharlika. Ma'am, nakamute ka. Okay. Yeah, dito nga po sa order ng ni Chua na paglipat kay Attorney Lopez sa Women's Correctional na talagang itinaon ng in the middle of the night at para nga pong mayroong kalamidad sa Pilipinas or may national threat. Di po ba, BP, ginagawa lang yung mga ganitong urgent order kapag may national threat or disaster, which is kapag meron nga pong disaster sa ating bayan o may mga kalamidad, hindi po umaaksyon ang ating bangag na presidente. At maraming salamat po sa pagmura ninyo dahil talagang it's really music to our ears na ilalabas ng taong bayan yung galit ko, galit naming lahat. Ang katanungan ko po, VP, ano po ang pwedeng legal actions na pwede nating gawin sa ginagawa sa inyo, particularly kay Attorney Lopez, sa kanilang pag-order na ilipat dito sa Women's Correctional na ito, na alam naman ng lahat na may mga abogado nakikinig sa atin, katulad niyo po, ay talagang unconstitutional. Oh yes, ma'am. Kanina, pumunta sa akin yung Sergeant at Arms doon sa office ni Congressman Pulong Duterte. That was 6 p.m. Sabi niya sa akin, sabihin mo 5 p.m. ah. Sinabihan pa niya ako magsinungaling. That was 6 p.m. Okay? At that time, walang order. So between, sabihin na natin 15 minutes siya doon. 6:15 hanggang 12 midnight, nakapag-gawa siya ng report, nakapag-meeting ang committee. Nasaan yung meeting? Pakita niyo sa akin yung minutes. Pakita niyo sa akin. Sabihin niyo Zoom. Kahit hindi niyo ma-determine ang quorum sa Zoom, sige, sabihin natin tama yung Zoom. Nasaan ang picture ng Zoom ninyo? Nasaan ang minutes ng meeting ninyo? Nasaan ang pirma ng committee secretary sa minutes ng meeting ninyo? Oo, yan lalabas ko sa kanya. Para kayo mag-issue ng order between 6:15, 12 midnight. Yan yung sinasabi ni Atty. Lopez. Walang batas ang Pilipinas ngayon. Wala na. Bastusan siya. Tapos nagagalit sila. Sinasabi nila, spoiled brat ako. Ang problema ninyo, hindi niyo ma-prove ang pagiging spoiled brat ko. Dahil hindi ako nagbago. Simula nung ako ay bata hanggang ngayon. Hindi ako nagbago. Ni walang isang tao makapagsabi doon sa Davao City na spoiled brat ako. Sabihin niyo, corrupt ako? Ako ba yung may bribery case sa mga Supreme Court justices na hindi nahihiya? Wala akong corruption case. Sinasabi ninyo, nawawala ang pera dahil may notice of disallowance. Ano ba ibig sabihin ng notice of disallowance doon? Ano ba sinasabi niya? Kulang yung mga papel ninyo. Kasalanan ko ba yan? Galing sa field ang papel. Hindi naman ako ang gumagawa ng papel eh. So ibig sabihin, kasalanan ko? Kapag yung nag-uusap doon sa kalayo-layong barangay, sa Samar, gumagawa sila ng papel na mali, sinasabi ng COA, tapos ako yung nagnakaw ng pera? Yung ina ninyo? Alam mo, ma'am, nagmumura talaga ako na tao. Kaso hindi lang ako nagmumura talaga in public. Dahil ang mga bata nakikinig sa akin. Napapansin ko yan. When I talk, children listen. That is the reason why I don't cuss in public. But it doesn't mean hindi ako marunong at hindi ako nagmumura. I am doing it for the sake of the country kasi nakikinig yung mga bata sa akin. Hindi sila nakikinig kay Martin Romualdez. Lahat yung hindi sila nakikinig kay BBM. Hindi ko alam. Hindi ko alam bakit tayo umabot sa ganito.
Hindi ko alam bakit umabot yung bansa sa ganito. Yes, ma'am, sir, Dempsey. Hi ma'am. Sorry ma'am. Yung nangyari ba ngayon parang may nagkaroon ba ng standoff kanina? I mean, would you say if it was a standoff na kasi apparently parang based din sa kwento ni Attorney Lopez kanina parang ganun yung nangyari, parang nasa labas daw sila and then parang I'm assuming adrenaline na ni Attorney Lopez na natulak niya yung pangharang dun sa pinto para hindi makapasok. So may ganun po bang nangyari, ma'am? I mean, can you just from your perspective, what happened? What's happening now? May standoff po bang nangyayari? Nag-standoff kami, sir. Nandiyan sila sa labas. Nandito kami sa loob. May Okay lawyer po. kami. Ang game plan namin is may lawyer sa labas and then may Apa. lawyer sa loob. And there's a Okay. standoff. And then, yes, we expect that they'll break down the door anytime. Okay po. Okay. Sige ma'am. Siguro last on my end ma'am. Ma'am, Maybe know may how I are interrupt? you May I how are interrupt you for a able while? to wait lang JC, last question lang. Ma'am, maybe just know, I mean for everyone's information lang, how were you able to gain access sa loob ng detention facility at this hour din? Naglakad ako. She called me. Buti na lang, hindi pa ako tulog. Tinawagan niya ako. And then she was crying and crying and crying. Hindi ko siya maintindihan. Umiiyak lang siya ng umiiyak. Hindi ko maintindihan. The mere fact na umiiyak siya ng umiiyak, I knew something was wrong. So, bumaba ako. Pumunta ako. Naglakad ako. Nakita ko lahat ng mga pulis. Nakita ko yung person with the big camera. Person with a small camera. And then sabi ko, where is she? Nobody answered. So dumiretso ako dito sa kwarto. And then kumatok ako. Sabi ko, si Sarah to, papasukin niyo ako. And then she said na, I want you to be my lawyer now. And then I said, okay, sige. Okay ma'am, thank you. Ma'am, may I interrupt? I was just informed by some members of the media station here at PCTV Station 6. Napapasok daw dyan ngayon si tatlong sasakyan carrying PPNP Marville. Sa loob ng detention facility. Ito na nga, tanaw na sa labas. Yes. Alam nyo, the police can only implement legal orders. Sabihin niyo sa amin, mga congressman, sabihin niyo sa amin, paano naging legal order yan? Hindi nyo nga sinulat that you have the permission pag naka-meeting. Wala nga kayong opisina ngayon. Paano kayo nakagawa ng order from 6:15, 12 midnight? Sino nagre-respeto kay Marbil ngayon? Yung mismong mga pulis niya, hindi siya nire-respeto. Dahil sinungaling siyang tao. Yes, Ma'am Lorraine, you're raising your hand. Ma'am, Vice President, good evening. Sorry, The- Mama. Sorry. Yeah. Sorry. Yeah. Yes, Yung ma'am. doktor, yung ambulance, ayaw nila papasukin. Si Marbil, who has nothing to do with this thing here ngayon, papasukin nila. Oh, yan ang tanong namin. Saan ang batas dito? Batas ni Martin Romualdez lang lagi? Yes, Ma'am Lorraine. VP, actually, hindi naman bago ito, no? Ang SMNI, kahit ako personally, alam mo yon, we've been on the receiving end of the lawlessness and the impunity of this government. Wala silang pakialam sa batas na. That much is very clear. But what's worrisome is that it's stepping up. Paggrabe ng paggrabe. Kasi kami noon, biro mo kahit ikaw, inaano ka nila, no? Binabangga ka na nila ngayon. And then what's worse now, when I was in detention kasi VP, it wasn't like that, no? Hindi kami ginaganyan. There was no, I didn't feel that they could just suddenly enter my room or anything like that. But now watching Attorney Zuleika, it really breaks my heart, no? And it's worrisome because ano ang tsansa namin ng mga ordinaryong mamamayan kapag ikaw, no? Kasama mo si Attorney Zuleika ngayon. Ano ang tsansa namin ngayon sa pang-aabuso ng gobyernong ito kung ikaw mismo 32 million Filipinos voted for you, pero wala silang takot. So yung impunity na yan, it's stepping up and stepping up and stepping up. So I only wanted to bring that up, Ma'am VP, because I don't think it will be beyond them to be carrying you out physically and then it will get worse, di ba? And to put things in perspective again, this happened a long time ago with the father, no? This is a repeat. I'm a martial law baby, so hindi naman ito bago yung nakikita natin ngayon. But the good thing there is to complete the whole story is alam natin kung ano gagawin natin dito. 'Di ba? Nagawa natin, napasipa natin ng isang hindi matino na pangulo. Pero ngayon yung tanong ko dito, my first concern now is it's stepping up. The impunity, the brazenness, the lawlessness from the legislators themselves, the abuse and the arrogance when it comes to power, no. That's the concern. Kung ikaw ginaganyan kanila, paano pa yung iba?
Wala na kayong papupuntahan, ma'am. Yan lang ang masabi ko. I'm sorry, ma'am. Can I just excuse myself kasi Yes. sumusuka siya. Dali. Guys, sorry, magulo yung camera, ha. Hindi ako marunong. So, Ano na po? Okay lang, ma'am. Okay lang po. No worries, ma'am. Ma'am Loren, okay. Sino na po yung nandun sa sa labas ng HOR ngayon? Siguro magandang tanungin natin si JC kung anong sitwasyon dun sa Nandiyan na po sila sila Joey, marami na ring mga marami na ding mga nandiyan ngayon, no. Kasi it sounds hindi na maganda kasi biruin mo, chief of police na yung pupunta sa loob. Parang to the highest level na talaga yung gusto nilang mangyari. Tsaka out of place. Yung sinasabi ni VP, anong papel ni Marbil dyan? Diba? That's what she was saying. Tama, anong papel? Kaya Hindi. yung wife ko, naalala na yung martial law nung dinampot yung kapatid niya eh. Tingnan niyo yung nangyayari. Ambulansya hindi pinapapasok, yung pulis inuna pa. Si Marvin pa yan. Ano ba na, hindi naman operative yan. Inuna nila, may health considerations, may healthcare considerations. Si Attorney Lopez, she's sick. Kaya nagsusuka. Tapos uunahin nila papasukin pulis. Talaga lang. ang ano sa media, ang antabayanan nyo, ang tingin ko, baka puwersahin ni Marbil si Attorney Laika. Siyempre, madadamay si Sino masasama ba ang talaga. chief of police nung pinasukan ng JOJC? Hindi ba yan Yeah. si Marvin? Hindi ba Hindi. gawain niya yan? So yung media, be alert for coverage. Yeah, ang daming kailangan isulat. Ang dami niyang binigay sa atin. Ang daming binigay ni VP sa atin. She talked about itong mga pera, yung mga monthly dyan, yung mga bakit inuuna ang negosyo ni Speaker Martin. Nagne-negosyo na, speaker pa siya, ang dami-daming pera, ang daming binibili, pero ang dami pa rin nawawala na pera ng bayan. So yun ang kailangan natin tignan. It's the only way people have to understand what is going on. It's not beyond them to physically, the VP's here. VP, you're naka-mute. Kailangan namin ng doktor. Kanina pa kami nagsasabi, kailangan namin ng doktor because she feels faint. Ngayon, hindi na matigil yung suka. O ayan. Sino ba kausapin namin sa bayan dito? Sino? Hindi pa pinapapasok ng ambulance pa rin? My God, itong bayan na ito. Sino? Can you just help us? Sino kakausapin namin dito para papasukin yung mga doktor? Sinabi ko lahat ng doktor papasukin na. Doktor nila, doktor namin, doktor ng Diyos. Antayin pa ba natin mag-collapse ito dito? Do you have, anong Kung GMA, wala po ba? anong fluids ninyo dyan, VP? Just give her fluids to replace whatever she's losing. Hurry up. Ma'am, si Kong GMA po ba? Hindi ba natawagan na po ba at all? Sino po yung other allies natin na congressman? Marcoleta is another one. I'll try. Sino po yung mga allies? Pati sila Marcoleta. Lahat po ng allies na meron tayo dyan sa Congress. Sana kung pwede. Are there people camping out na sa labas ng HOR? There are? Wow. Sa Freedom Park. Okay. We need to get our allies na congressman then na nandyan. Yes, to I be think called. so. I think so. We really need them, Marcoleta, Cardema, everybody who's still the PDP congressmen who are sana please sana makaano muna sila. Yung mga senators na sila ni Senator Bongo, Senator Bato, dapat ipaalam na rin sa kanila kasi ibang level na to eh. Si Senator Robin Padilla, Yes. kailangan tawagan na kung may mga contact kasi baka kung ano pang mangyari kay BP dyan. Iba na si Marbel kasi dinidepensa nga niya, hindi daw addict yung mga nagdodroga, nagpapadagdag lang daw ng oras. Delikado. Kami dito sa Montreal, medyo ewan ko kasi hindi pa ako nakalabas. Probably maraming taong nakatutok din ngayon.
Kailangan talagang tutukan o kailangan puntahan kung sino yung mga pwedeng pumunta. Pumunta na po kayo sa mga may access dyan. Tawagan nyo na lahat. Huwag nyo nang antayin pa na umabot sa punto na ewan. VP? VP, are you there? She's attending to attorney pa. Because earlier today, or earlier this evening, she dissuaded the people from going to Batasan, di ba? Baka with all the things that she disclosed just now, baka dapat go na tayo. I don't think we need to ask anybody's permission na, MJ. No, if you Yeah. wanna go, I'm really going. I don't have to ask anybody. Let's go. Si Boss Dada, sino natawagan mo na, Boss Dada? Baka may contact ka. I'm trying to call Senate, no? Kay SVG, I'm trying to call him. Yung sa. Yes, boss. Nandoon na rin kasi si ano eh. Nandoon na rin si Banat Bay sa ano eh. Nandoon na rin siya sa Congress. So kinokontak niya na yan sila Senator Bongo. Salamat, Boss Dada. Oh my God. Please. Ayoko na ulit. Hindi ako makahinga. Hindi ako Sa Women's Correctional. Hindi ko alam. Mga naka-live na din mga boss si ano sila Jay Guevara sa labas para makita ng taong bayan kung ano na yung situation sa labas ng Congress. Nandiyan na sila. So at least meron ng walang media eh. So at least tayo may pakita natin yung totoong nangyayari diyan ngayon sa labas. May I remind, pa-remind lang, lahat ng mga vloggers, all of us, the reason we are sending people there, the reason we are online is to bear witness. Ibig sabihin tayo yung saksi ng mga pangyayari dito. Ito po, blatant, in your face, violation of human rights, violation of basic rights. Even if, alam nyo, kahit akusado, may karapatan yan eh. May karapatan yan makita ng abogado, may karapatan siyang makita ng doktor at the earliest possible time. So nagsasaksi tayo dito, huwag kalimutan and call on more people na maging saksi dito sa mga pangyayari dito. This is the Vice President of the Philippines and they are blatantly in her face violating a law, harap-harapan, letting her also be both witness and victim of what's going on. May ambulance po sa Northgate. May ambulance po. Please, please. Sir, tulungan niyo kami. Oh my God. God. Oh, if they can do that to the Vice President. Po, nasa Northgate po sila. Kahit doktor lang po ang papasukin. Pero may ambulance po doon. Please. Please, please. Dr. Ina daw, sabi ni Ian Cruz. Dr. Ina. Attorney Lopez should not be moved. Kahit tatapos ko dito ba kailangan pinatulong? Trixie, Yes. hindi pa nga pinag-uusapan yung constitutionality ng Quadcom hearings na yan, di ba? Oo. Totoo yan. Totoo yan. Hindi pa. Hindi. Alam nyo ba, ito pa yung the other thing that was wrong with having her put in detention. Hindi Ma'am siya. Laika. Oh my gosh, Ma'am Laika. Ma'am Laika, gising po. Oh my God! What's happening? Sorry, Laika. Oh shit! What's happening? Sir, kailangan namin medic. Sir, please, please. Thank you, please. Please, please. Thank you, sir. Laika! Ma'am Laika, ma'am. Attorney Laika, gising, attorney. Oh, God. Laika! Hindi na sumasagot. ma'am, ma'am. Wrong, attorney. It's wrong. May brown bag ba kayo? Ba kailangan natin yung brown bag? Alam niyo naman, kahit ano. Papasukin na yung ambulance. Ventilate ka.
Attorney. Papasukin niyo na yung ambulance. Yung bag search ko. Ay, yung paper bag. Ay, ito. Ay, tumigil. Ay, tumigil. Direct. Hindi na rin siya makatayo. Sige. Nasabi yung mama niya, bring her daughter down to the hospital. Yan ang sinasabi ng nanay sa akin. Bring her daughter to the hospital. Eh, wala yung nanay lang. Doc nasa Davao. So, ako lang yung inuutusan. Doc, alam mo, Doc, ayoko siya mamatay na nandito. Pwede ko natin siyang i-dalhin sa ospital. Kaso, sama ko. Yes. Ay, kanina pa namin siya inaakyat. Ayaw niya, hindi siya umaakyat, hindi siya parang dead weight. Parang, Dr. Tiamson po. Turn over ka namin yun. Wala bang ambulance? Pinapapasok mo. Pero pinapasok na. Pinapasok na o ulit? Since nahihirapan tayo, iba yung halapakan. Baka daw naiipit yung chest mo. Laika, meron ba, hindi siya mabuhat ba? Meron ba sila nung parang board na, it's like dead weight, oh. Laika, hindi naman nag-collapse siya eh. Pero hindi naman Wala, no? Laika, okay lang ba ito? Hindi sumasagot. Dr. Rain, baka pwede mong tulungan si VP para tignan kung anong nangyayari kay Ma'am Laika. Dr. Rain. Sorry, naka-on pala ito. Paano ko naman gagawin yon? Nandito ako. Ay, Hindi, ibig sabihin, bigyan lang ng parang pointers. May doctor na doon sa loob, Bebs. Meron na, okay. Oo, yung kinakausap ni ma'am ngayon, ni VP ngayon. Okay, good. Thank you. Ito, what is this on the screen? What's that? The one, the ambulance. Yun yung hindi nila pinapapasok. Yeah, kanina pa yan nandyan. But there are people now outside. Meron na daw nakanguso na ambulance pero ayaw pa rin papasukin according to Banateros. Wow. Oo, ito yung sabi din. Ambulance still at the front of North Gate, no opening. Attorney of OBP is negotiating, still negotiating, no gate open. Yun yung message, update. Kasi nasa labas from Ian ng OBP Media. Ian Cruz. So, ibig sabihin, hindi pa makapasok. O hindi pinapapasok, may negotiations pa. Negotiation? Magni-negotiate ka. Buhay ng tao na ang nakataya dito. Por Diyos, por Santo. Ano ba namang klase? Wala na bang sense of humanity yung gobyerno na to? Kaloka na to ah. I think kailangan nila ng another ruling from the committee allowing Attorney Lopez na dalhin sa hospital. Pero sana sa clinic man lang sana ng Congress madala. That's not Pag may mangyari kay Attorney Laika talaga, mananagot talaga sila. Simple lang yan. It's not about about getting permission from the Quadcom. They have no jurisdiction nga eh. They're illegal to begin with. This whole operation, this whole thing, all of these proceedings that they have been conducting are progressively violating rights. Wala na silang legality. Ito nga lang pag-detain kay Attorney Laika. How did it come about? Contemptuous behavior yan. Pumayag siya sa lahat. Nag-apologize pa siya when no apology was needed. She was compelled. Compelled ha. She is not the lawyer for the OVP. She is chief of staff. Pero anong sabi ni Ako? Ay, nabasa mo naman yan eh. Abogado ka naman, pwede mong sagutin yan. Of course not. It is not her fault she could not answer. How could that be contemptuous behavior? They were compelling a person who did not even write the letter to defend it. Sino? Tapos magpe-pray tayo na bigyan pa ng permission nitong Quadcom
para makalabas si Attorney Laika. They did not have any power or ground or jurisdiction to detain her in the first place. It's no longer about the Quadcom. It's no longer, you can no longer or should no longer obey these people because they have gone beyond their jurisdiction. I swear, talaga, wala nang ang rule of law. Hindi nila naiintindihan what that even means. They call themselves lawmakers when they're not even in the business of making laws. They're just there to oppress people, to oppress the vice president, and to oppress her own people, to oppress yung ordinary citizens who every day have to struggle trying to make ends meet kasi hindi naman nila ubos ang pondo para sa pagkain. Araw-araw tumataas presyo ng pagkain dyan sa labas. But do they care? No, they would rather do this to Attorney Laika when they have no power to do so. Crazy. Also, what I find alarming is that it has really gotten worse. It's been about a year since I was detained. No, it wasn't like this. They've gotten really more brazen and more shameless and even more lawless. Perhaps because people are allowing it. Oh yeah, Wala tayong definitely. ginagawa. I mean, maybe we're not doing enough. Tingnan niyo yan, mag-i-issue kayo ng order. Anong klaseng legality ng isang order that requires it to be executed in the middle of the night? Kahit ordinaryong akusado, may karapatan. Ang ordinaryong akusado, pwede silang ibisita kahit anong oras, gabi o araw. Ang ordinaryong detainee, maaaring makakita ng doktor. Saan ka nakakita ng ambulansya hinaharang? Ano, Trixie, they did the same ng KOJC. Correct. They refused. Yeah, that's why there was someone who died. My gosh, this is no longer a practice, it's a habit. Yeah, yeah. But you could have said, no, dun sa KOJC, siguro kinakaya-kaya kasi ordinaryong mamamayan, 'di ba? Pero ito, VP to, no? Tapos walang kasalanan si Attorney Laika. Ano ba? Hi, Attorney Trixie and Doc Lorraine. Nakakalungkot talaga yung nangyayari ngayon sa atin dyan, sa ating pinakamamahal ng bayan. I-acknowledge natin yung mga media dito, no, na actually dapat sila tumulong kung paano ipahatid sa taong bayan kung ano nangyayari sa atin, lalo na dyan sa nangyayari sa Congress. Matatalino naman yung ating mga media dito na nakikinig na nasa Zoom. Ang pakiusap ko lang po, maaari ang iba sa inyo ay talagang natatakot din kayo sa buhay ninyo dahil bangag nga. Alam nyo naman po yan eh. Andito nakikita ko, Rappler, kung lahat yata. Diba? Alam nyo naman lahat yan na nandyan kayo sa bansa ninyo kung paano kawalang hiya ang gobyerno ni Marcos Jr. Papayagan nyo ba ito na i-suppress tayong lahat? At takutin na lang ng ganitong klaseng pamumuno. Nag-aaral naman kayo, may pamilya kayo. You know, hindi namin kayo kalaban. The reason why kami nagsasalita against you guys, dahil sa inyong hindi pagtupad, sa inyong pangako sa taong bayan na you're supposed to be the fourth estate ng ating lipunan para maghatid ng totoong balita. But what are you doing? Diba? Hindi ko po kayo inaaway, nakakalungkot. Kayo baka, iba sa inyo, takot lang sa buhay. Yung iba talaga sa inyo ay bayaran lang. Sana, nakikita ko nire-review ko yung mga balita kung may nagre-report ba sa kasalukuyang na nangyayari ngayon kay Lopez. Ano ba ang posisyon niyo sa bayan natin? Pagtakipan na lang itong presidente ninyong bangag? Authenticated bangag yan dito sa Amerika eh. Ako, I'm not fighting for, dahil sa personal ko na interest. Nagagalit ako dahil sa nakikita ko. Kayo dapat po, binibigyan ko kayo ng respeto, kayo dapat ay katuwang ng mamamayang Pilipino. Di ba? Yung ginagawa sa wag na yung vice president, dyan na lang sa abogado, kay Attorney Lopez. Yung pag-issue ng order na yan, imagine nyo, narinig ninyo na sinabi ni Inday Sara na dinadaya pa yung time ng pag-deliver ng order na yan. Kita nyo yan, sana iulat nyo yan. Na unconstitutional dyan, may mga magagaling tayong abogado. Adan si Attorney Trixie at kung sino pa mga abogado dito. At kahit naman po hindi abogado kahit ordinaryo lang na mamamayan, naiintindihan na itong ginagawa ng gobyerno ni Marcos ay panggigipit sa lahat, hindi lang kay Attorney Lopez, sa ating lahat. Huwag niyong antayin na kayo nasusunod like you guys na mga media. Sigaw kayo ng sigaw, anti-Marcos kayo noon. What's going on? What's happening with you? Wala na ba talaga kayong pagmamahal sa bayan ninyo? Kaya nga I'm always saying sa vlog ko, sana wag dumating sa punto na kayo ay hinaharas na ng gobyernong ito. Yun lang. Very emotional kaming mga nasa abroad. Wala bang benepisyo ng mga namin dito na nasa abroad kami? Wala. Kayo dapat ang nagsasalita dyan. Kayo ang naglalahad ng katotohanan kung ano ang ginagawa ni Martin Romualdez. Nabanggit na rin ni Inday yung mga bribery issue ni Lisa Marcos. Smuggler yan. Kidnapper yan. Nakita nyo na yung video. Kaya nga hinahamon ko yung mga putang inang yan na mag-file ng case against me dito. Total, samantalahin ko na dito kayo mga media. Si Zaldico. Iulat nyo yan. Kinasuhan ako dito sa Amerika. Dahil lang sa sinasabi ko na sila ay kawatan. Public interest yan.
interest yun ng taong bayan na dapat malaman ng bawat mamamayang Pilipino na nag-taxpayers na si Zaldico, si Mel Robles, ginagamit ang pondo ng bayan para mangharas. Bakit ako inaharas? Kasi sinuportahan ko ang katotohanan. Not only the Duterte, sinusuportahan ko na i-expose ang kaputahan ni Lisa, ni Marcos Jr. at kayong mga media na alam ko matatalino at matitino kayo, pero bakit pinagtatakpan nyo? Antayin nyo pa bang may mamatay? Maraming mamatay na Pilipino bago kayo magkulat? O antayin kayo na kayo ang dukutin dyan ni Lisa? Demonyo yan si Lisa. Putang inang yan. Dati kong kaibigan yan. Nawala naman akong hiningin kapalit sa suporta ko sa mga hayop na yan. Ang hiningi lang natin na sumuporta na ituloy ang sinasabi nilang pagbabago or pagbangon muli. Anong binangon ng mga putang inang yan? Tahimik kayo lahat. Si Michael Ma, na in-appoint. You media here. Hindi ko po kayo kaaway. Di ba nandoon kayo sa Chinese Embassy nung tinawag si Michael Ma na Special Envoy to China? Nandoon kayo Inulat nyo ba yan? Meron bang dokumento na in-appoint si Michael Ma as Special Envoy to China? Kunya, tatahimik kayong lahat. Tapos sasabihin nyo, you're proud to be a Filipino, da-da-da-da-da. Paano ka maging proud kung tinatago nyo ang totoong issue sa bayan? I'm sorry if I'm taking over talaga. Sabihin nyo lang kung kailan ko titigil. Galit kami sa nakikita namin I feel you. Kayo lahat I feel you. Pero tahimik kayo, di ba? Hindi ito para kay Sara o para sa mga Duterte. This is for the future of the Filipino people. Sabi ko nga, ano pang mapapala ako dito? Death threats, alam nyo ba? Dito ko nang sasabihin, si Babes Romualdez, I'll take the opportunity, si Babes Romualdez, meron po akong affidavit na sumumpa, nadadalhin ko sa korte, dito sa Amerika, na nag-facilitate, nag-fix na mga visa papunta dito, para sa assassins, 3 assassin po. Meron akong testigo yan, na narinig kasama si Robles, na nagpadala dito para targetin ang ulo ko. Pero don't worry kasi nilalabanan ko sila. 1 down. Yung 4 na fabricated cases, yung mga binato ni proxy cases ni Lisa, Abel Bacodio versus Contreras, dismissed with prejudice. Iulat nyo yan. Number 2, yung kay Poy Quinones, lahat to mga related kay Lisa, still nasa korte. Yung kay Mel Robles, today, ipapile namin yung sagot namin. Yung kay Zaldico, hindi pa namin sinasagot. Iulat nyo yan. Public interest yan, si Zaldico, congressman. Iulat nyo yan. Putang ina. Hindi ka ba mapapamura niyan? Ano kayo? Pa-cute-cute na lang? Pa-social-social na lang kayo dyan? Pero ang bayan nyo, lubog. Hindi ako galit sa inyo. Hindi ako galit sa inyo. I admire you guys sa pagiging magaling nyo. Gusto ko lang kayo pukawin. Sana may konsensya kayo. I'm sorry. Sana may konsensya po kayo para sa bayan. Sir Nakakatawa. JC, we're leaving na po ha. We're leaving na po. Thank you. Oo. Update lang ha, si Attorney Laika nag-collapse na, unresponsive. Yan ang sitwasyon ni Attorney Laika ha. Pwede bang ano ba naman yan? Pakiano na yung ano nyo. Tawag nito. Papasukin nyo na yung ambulance. Gusto pa nyo ata pero na casualty dito Ana, is she getting medical attention? Andun na yung may doktor na nakapasok so far pero yun sana ma-revive kasi unresponsive daw Pero hopefully may doktor na naman na nakapasok pero kailangan talaga siyang madala sa ospital. Yeah, of course. Yun yung sinasabi kaya nga yung ambulance, papasukin nyo na yan. Hindi naman yan, anong tingin nila? Lalarga yan sa ibang ibayo. Papuntang hospital lang naman yan. Bakit hindi nila papasukin yan? Grabe. That's already human life ang pinag-uusapan dito. Hindi na to joke. Pwede ba tayo makiusap sa lahat ng nakikinig ngayon to please use your Facebook accounts, itag nyo yung mga congressmen, mga senators, to please gumising sila at tulungan si Attorney Laika ngayon. And sa mga kababayan natin, parang awan nyo na, let's get involved. Let's do our part. This is not the time na manahimik tayo o mag-antay tayo na may isang tatayo maglilid. Tayo na, ngayon na. Hindi pwede yung ganito. I mean, parang napaka-hopeless na ba natin? Hopeless na ba tayo? Pakikinig na lang ba tayo? Iiyak na lang tayo? Baka bukas, makalawa tayo na yung susunod. Tayo na yung nasa posisyon na ngayon ni Attorney Laika. Haantayin pa natin yun? Please, if you're listening, yung mga readers natin, mga nasa Facebook ngayon na nakikinig, paki-share to, paki-tag nyo yung mga congressmen, mga senators, pati yung mga prosecutors, justices na kilala nyo, yung mga judges. Gisingin natin sila. Let's do our part. Let's get involved. Tsaka umuulit lang ang kasaysayan, mga kababayan ko. Yung sinabi ni MJ, bukas makalawa baka tayo na yan, or bukas makalawa yung mga anak na natin yan. No? Sabi mo nga, it's getting worse every day. Why? Because pinapabayaan natin. Dahil tayo mismo, wala tayong ginagawa. I-research ninyo si Archimedes Trajano.
nagtanong lang siya noon kay Amy Marcos na bakit ikaw yung head ng National Youth or something. Pinapatay siya. He was only, I think, 17 or 18 years old. So, nakikita na natin yun ngayon, pinapatahimik na tayo. Yung mga Bill of Rights natin, inaapakan na. Ito maliwanag na, oh. At kung hindi tayo gigising, paggrabe ito ng paggrabe. Ang namulat ako, martial law. Ikaw mamatay ko, mamamatay ako, martial law. Hindi ako papayag, no? Na Marcos ulit. So pag hindi natin ito ayusin, ganun naman kasi talaga ang laws sa universe. Paulit ng paulit yan hanggat matuto tayo at palala ng palala. Hanggang matuto tayo. So, baka may media pong pumasok ha, nag-reinforcement na po kasi sa kakilala natin si si Ma'am Girlie po. So, pakiano na lang po, nakikipag-contact na rin po kami sa mga contacts namin sa Congress. what's the na Pebs, the status now of our press con? Can we leave now? What is happening? Are we still in touch with the VP here? We're waiting, no? We're waiting. We're waiting for Word from the VP. yung ano nila. But I guess andiyan pa naman ata sila eh. Sino ba tong si Kim? Andiyan pa ata yung Kim. Ayan, andiyan pa yung mga OVP eh. So I guess we're here to just monitor everything from our end because there are around 55 people in the Zoom at the moment, and most of them I think are media people, including na yung sa social media. So there's a lot of people. Tapos sabi dito ni Ian Cruz again, 3 a.m. still no open gate for ambulance. Nasa north gate pa rin ang ambulance. Pucha. Gusto ata nila ng ano dito eh. Leche. I think that we should just do what we can, all of us here, no? And Maharlika, thanks for your message, but I'm not very hopeful about that, no? They have their own agenda, and apparently it's not to give information to the Filipino people, but fortunately it's to give information now, no? So we have our own platforms now, and we can inform the Filipino people. But my hopes are not high. Yeah, I'm trying my best kasi alam ko may puso din to mga to eh. Tao din naman to, may pamilya. We're just kumbaga hoping, kahit na makonsensya sila kasi lahat naman tayo naintindihan ko rin sila kasi may mga kaibigan tayo sa media na takot sila, mga gurgure. So, but wag kayong mag-alala. Pero sana may mga matatapang dyan, katulad ninyo dyan, ngayon na tumatayo. Kaya itinay ko lang talaga yung oportunidad na masabi sa mga media kung ano yung ginagawa sa akin ng bangag na gobyernong ito, Doc Lorraine and Sis Ana, no? Sis MJ, stay strong lang talaga tayo. Katulad din sa'yo, Sis, Doc Lorraine, yung pangaharas sa'yo. Imagine mo, ilan pong milyon ang ginagastos ng taong bayan sa ulo ko na dapat ginagastos yan sa livelihood programs. Ilang milyong piso po ang pag-hire ng abogado sa Pilipinas at sa Amerika. Ang pinakamababa po dito per hour is $550 per hour sa lawyer. Ilang milyon ang binayad ni Robles sa kanyang hinar na abogado na si Camille Vasquez, na abogado ni Johnny Depp. Actually, hindi na yun ang magre-represent sa kanya, although yun pa rin yung law firm. Sabi ko nga, baka nakita ni Camille Vasquez na tatandad siya ng mga charges niya in the past, kaya siguro umatras na mag-represent sa kanya. Pero ang punto ko dito ay wala akong pakialam kung sinong lawyer ng mga putang inang yan. Ang punto natin dito yung pera ng bayan. Ako po sinasagot ko yan. Kasi harassment ni Lisa yan. Ang target na mga yan para ma-default yung cases, para i-shutdown ang bunganga ko, para hindi na ako magsalita. Yan naman ang purpose nila eh. Kasi wala namang patutunguhan yung kaso na yan, civil case yan na tinaharap ko. Yan po yan. So, kaya yung pangaharas kay Attorney Lopez, pangaharas sa akin, para sa inyo, lahat, tayo, sila Sas, nandito ba si Sas? Pangaharas sa taong bayan. Kung bang walang weight, yung mga pinagsasabi natin, mga sisters, mga brothers, vloggers man, lahat kayo dyan, bakit tayo pinagpupondohan o pinagagastosan ng pera ng bayan para harasin? Yung pinagsasabi natin dito ay kalayaan sa pagpapayag. And I am protected ng First Amendment dito sa Amerika. Protected yung speech ko. But ang ginagawa ni Lisa Tanas, ng Marcos Bangag, magpa-file ng case kahit baseless yan. Di ba? Imagine mo, kasama, may share ko lang, kasama sa kanilang mga reklamo, na tinatawag ko silang animal. Hindi ba sila animal? At yan po ay hindi yan yung mga may lawyer dito, hindi po yan, di ba? Pag sinabi mong animal si Lisa, yun yung tingin mo, yun yung perception mo, yun yung opinion niya. Mukha siyang animal. Kapag opinion na animal ka, demonyo ka, hindi yan defamatory. Sorry sister, ayan na naman ako. Sige, kayo na. I'm sorry. Dulang. Oh Lord. Tipo alam mo, I respect these people, yung mga media. Alam nyo, na-admire ako pag magagaling kayo ang mga boses ninyo. Pero this is not about na tumahimik tayo.
hindi po ako galit sa inyo, gusto ko lang linawin. Lahat kayong media, 'di ba? Siguro ang nakikita ko diyan, kailangan yung trabaho, alam ko yung kailangan yung mabuhay. Sis, kailangan nilang mabuhay. Takot din sila na mapatay ni Lisay. Kung si Sarah nga, ginaganon. How much more yung mga just ordinary, matatalino journalist natin. Naintindihan ko po kayo. Don't get me wrong. Ito yung rant ko lang kasi I wish sana maawa ko kayo lahat ng pangil ko. Kasi I don't know kung ang mangyari sa inyo. Imagine, fabricated cases po. Ito malaking issue. Attorney Trixie, alam niya Attorney Trixie, nag-invento si Lisa Tanas ng address ko sa Pasig para mag-file sila ng mga criminal case, libel case dyan sa Pilipinas. Alam ni Lisa, inimbitahan niya ako sa maraming pagkakataon. Alam niya. Nawala. Nag-freeze siya. Mabalik yun siya. Yeah. Ano yan? Abuse of power, falsification of public document. Si Attorney Trixie nang magsagot yan, abogado yan. Lahat pangaharas lahat. Mabalik siya. So anyway, yun mga palangga. Alam mo lahat tayo Pilipino eh. Kapag nakakita po ako ng Pilipino sa ibang bansa, kung saan man, tuwang-tuwa ako, nakikipag-usap ako. Kay journalist ka man, ano man ang lahi mo, tindera ka, I'm very proud to meet my fellow men, my country, may kapwa Pilipino. Kasi di ba, dapat buklod-buklod tayo, pero ano ginagawa niyo? Huwag tayo maduwag. Isang beses na tayo mabuhay sa mundong ito, labanan natin ang mga demonyo sa Malacanang. Ika nga nila, forward is contagious. But so is courage. So is courage. So, anong update na sa loob? Ini-update Oo nga. Si JC ba nandito pa? Ini-update Ma'am Ana sa loob? Wala pa, pero ang sabi dito, wala pang update sa loob aside from the last na sinabi na yun nga nag-collapse at saka hindi nila ma-revive si Ayun. Yun yung kanina. Pero walang update naman, pero may doktor naman. Yun lang yung maganda. Pero yun nga. At saka kanina sinasabi ni Madam BP na yung nanay mismo ni Attorney Laika na ang nagsasabi na kailangan isugod nga sa ospital ang anak niya. At ang sinasabihan kasi ng nanay ni Attorney Laika is si VP. So yun. Na hanggang ngayon, as of 3 AM plus, wala pa talagang ambulance. Pinapasok, may media na daw na nakapasok sa HOR, pero ang ambulance hindi pa. Bakit nila inuna? For Santo. Mas importante pa yung media yata. Kasi baka yung media ay gagawa ng storya na iba kung sino man yun. Yung ambulance dapat yun ang magni-negotiate ka ba? Yun ni-negotiate mo ba ang ambulance na pumasok o hindi? Tapos alam mong ayan, ABS-CBN nakapasok sa HOR instead na ambulance. Yun ang bagong update. ABS-CBN ang pinapasok. CBN? Sa halip na ambulance. Bari ng priorities nila. Okay. Ngayon ko tuloy nalaman na yung nandito pa sa lahat ng channel ng radio namin ay puro troll ni Marcos. Salamat. Tinatanong ko si Nicole kung ano na yung status at saka kung ano na yung gagawin natin kung magko-conclude ba ang Zoom na to, ang presser na to, or tuloy lang. So tinatanong ko siya, wala pa siyang sagot so far. Mas maganda siguro standby lang tayo Ma'am Ana para malaman Ambulansya natin. na daw. May ambulansya na daw sa loob. Okay. Sabi ka, meron daw nasa loob na ng ambulansya palabas na. Kasi nanonood din ako ng live ni Astra, nasa labas siya ng HOR. Nasa loob na, nakapasok na, tapos papunta na kayo. Okay na, may ambulance na. May ambulance na. Okay, good. Very good. Salamat Ma'am Picos. Oo. So si Astra, naka-live si Astra ngayon eh. So ano to? Nilabas na. Nilabas na siya. Okay. Ayun na, sumusunod na yung mga media, yung mga dun sa convoy ng ambulansya. Okay guys, muna natin ito. Patayin muna natin. Si VP. Asa si VP? I'm not sure si VP nandiyan eh. I'm not sure kung nandiyan si VP. Hopefully nasa kasama niya si Attorney Laika. So I guess nasa ambulansya din si VP. Ayan, sinusundan ni Astra ni Astra Pimentel. Kailangan namin pwede yun eh. Monitor tayo. Naka-live sila ngayon. Astra Pimentel. Kasama daw ang update. May nag-message sa akin ngayon lang. Update, kasama si VP sa ambulance. So, yun na. Nandun na sila. Papunta na siguro silang hospital. So, yun. Very good. Thank you, Lord. Ay, salamat. Ang pwede lang siguro matulong natin, kalampagin natin lahat ng sinong allies, like senators, ganyan, kung pwede po. May pinatawag na po kay RP.
may pinapagising na po natin yung ating mga allies po din ng senator, siya kung may congressman nga po, na po pwede po talagang mangialam na like sila Marcoleta Wing po. Oo, another update ngayon lang is rushing Laika to the hospital. Okay, very good. Thank you, thank you. The hospital is near eh. I'm thinking baka dyan lang yan sa may sa may malapit sa Dyan lang. Okay, that's a good Thank you po. Okay, so ang tanong natin ngayon is are we going to conclude the Zoom na, and then pero we monitor the situation individually, tapos yun. Wait, wala na. Hindi, ayokong i-report to sa inyo na update, but anyway, i-conclude na ba natin yung Zoom, tapos we monitor the situation and get updates, and let's see what are the next steps na mangyayari siguro. Let me know kasi ako ang may control ng Zoom. Ma'am Ana, huwag mo akong kalimutan, bigyan mo ako kasi na-block kami dito sa FB News from Philippines, hindi kami nakita from dito sa Canada. Opo. Noted po. If in any case, ulit magkaroon ng presser ulit. Total, nandiyan naman ako sa group ng Viber. Opo. Thank you, Ma'am Ana. St. Luke's, in transit to St. Luke's with Ma'am Inday. Hay, salamat sa Diyos. Ito yung suggestion ha. Let's conclude and just heads up that we may be back. It means, close na natin itong presser, tapos we'll send, mag-ano tayo ng heads up kung kailangan ulit. Sige, thank you, Ma'am Ana. Thank you, Ma'am Ana. Okay. Thank you, ma'am. Bye-bye. Ingat and God bless to everyone. Thank you so much guys. Thank you. And kailangan natin maging matatag. Amping mo tanan. Oo. Labi na nas Pilipinas. Ibang level to, mga kabansa. Nasa highest level na ito. Sobra na. Ibang klase na. Okay. Sige, pahinga na siguro para kailangan natin mag-conserve ng energy. And it seems like the fight is difficult but it's imminent, I think. So, kami gising pa kasi araw. Kaya oo nga, kabaliktad eh. Kami dito 3 o'clock at 3:12 na ng madaling. Kami dito 12 PM pa lang. So tulog na kayo. Good morning. We'll see you again. Oo. Stay strong. So, we'll convene, alis na po tayo? Oo, conclude na po tayo. Opo. Okay, sige. Salamat po. Ingat po kayo lahat. Heads up lang tayo sa isa't isa, monitor the situation, and let's see if we can convene again siguro. Yun Sige po, salamat po. Bye-bye po. Okay, bye-bye. Take care everyone. God bless. Ingat po.